Pasiklaban ang mga koponan ni na Mark Nelson, Jo Marie Iliana, Ernie Lopez at Agot Isidro sa iba't ibang physical at mental challenges. Ang ending, third place sila Jo Marie. Kami natalo kami, aminin ko dahil sa akin. Pangalawa naman ang team ni Mark Nelson. It's all good. I'm absolutely not disappointed. Well, okay, I admit I'm a little bit disappointed. At ang kampiyon ang koponan ni Ernie Lopez na nakapag-uwi ng cash prize. Lahat sila MVP. I love my teammates. They're all good. Nagsalita na rin si Jo Marie Iliana tungkol sa isyong dinedma at iniwan niya ang kaibigan at kasosyo na si Ronald Singson nang masentensya nitong makulong sa Hong Kong ng 1.5 taon. Yung line ko sa kanya, diretso. So, lagi kami nag-text. And I was given the chance na parang makadalaw sa kanya bago nung birthday niya. So, nagbigay rin ng payo si Jo Marie sa dating asawang si Aiko Melendez na nakipag-break sa Bulacan Mayor na si Patrick Meneses. Nagbibigay ng support and nakikinig. Kami naman ni Aiko, ganyan kami. Pagka minsan kailangan namin ng tao makausap na alam namin talagang nakakaintindi sa amin. Sinimula na rin ng pamilya Marquez ang taunang family outing nila tuwing summer. Hopefully baka mag-Bicol ulit, no? Kasi favorite na kasi yung wakeboarding now. So baka magka-Marines Sur kami. Naikwento rin ng dating aktor na namimiss na ng kanyang tita Alma Moreno ang showbiz dahil busy siya sa pagiging konsehala sa Parañaque. Nasa dugo na niya yun eh. Kumbaga, that's yun ang first love niya. So kumbaga kung nag-focus lang siya sa ibang bagay, no? I'm sure she'll always go back to kung ano talaga yung passion niya. But for now, yung priorities niya nasa politics, no? Jeff Fernando, News 5. Mga kapatid, 1 year na ang minahal yung talakseryeng Face to Face. Siyempre, #1 pa rin sila. At matapos matigil sa trabaho ng ilang buwan, si William Martinez magbabagong buhay na raw. MJ Marfori, ikwento mo. Hi camera! Celebrity Face-Off, kasalang bayan, at limpak-limpak na papremyo para sa ating mga kapatid. Ilan lang yan sa mga sorpresang aabangan sa mas eksplosibong week-long anniversary celebration ng numero 1 talakserye ng bayan, ang Face to Face. We are going na to the public service side of the show eh. So eventually meron kaming maraming mga plano na yun nga, to reach out sa mga kababayan natin, iikot kami sa buong Pilipinas. Proud na kinuwento ni Chang Ami na patuloy pa rin namamayagpag ang ratings ng show. Bukod dyan, parami na rin ang parami ang mga sumusubaybay sa kanila sa YouTube at Facebook. Ay sobra-sobra talaga, lalong-lalo na dun sa mga kababayan nating nasa ibang bansa na talagang nagkukwento pa sila sa Facebook. Nilinaw naman ni Chang Ami na nariyan ang face-to-face hindi para pag-awayan ng mga tao, kundi para tumulong na resolbahin ang kanilang mga problema. We are here to bridge the gap, not to put fence dun sa gap, hindi ba? I need to work na. If I don't work, I'll stay like this forever. Balik trabaho na si William Martinez matapos ma-stroke noong Nobyembre. Ang una niyang sasabakin, ang Holy Week special ng Pidol's Wonderland. I was so kabado, I don't know. I felt so amateur. Hindi birong pakikipaglaban sa sakit ang pinagdaanan ni William. Aminado siya, dala ito ng halos walang tigil na kaka-good time. I drink about 3 bottles of liquor every night. I don't care kasi I have business partners kasi we go out. I drink every night, non-stop. I wake up 6 a.m. I go home at 7. I wake up at 9. Work agad. Wala akong pakialam. I really work so hard. Kaya para di na maulit, pangako ni William sa sarili. I don't drink anymore. I don't smoke. I don't drink. I keep on praying kay Lord. Pray lang ng pray. Okay lang. MJ Marfori, News 5. Ginahasa raw ng mga tropa ni Libyan President Muammar Gaddafi ang isang rallyista. Sa Japan, 100,000 beses na ang taas ng radiation sa Fukushima Nuclear Power Plant kumpara sa normal. At mga kondom sa Kenya, nilalabhan para magamit uli. Yan at iba pa sa Action Abroad ni Naomi Dairi. Daan-daang rallyista ang nagmarcha sa Benghazi para kondenahin ang umano'y panggagahasa ng mga tauhan ni Gaddafi sa isa nilang kasama. Ipinakita ni Eman Al-Obaidi sa media ang mga pasa at sugat sa katawan na resulta raw ng pagmamatrato sa kanya. Itinanggi naman ng pamahalaan ng Libya ang akusasyon. Posible raw na may problema sa pag-iisip si Al-Obaidi, pero patuloy pa rin ang investigasyon sa kaso. Lalong tumindi ang banta
ng radiation sa Japan. Pumalo na kasi sa halos 100,000 beses sa normal ang radiation sa Fukushima nuclear plant. Muli ring niyanig ng 6.5 magnitude na lindol ang Sendai. Binawi na ang tsunami warnings at kahit walang naiulat na damage, pinaghahanda pa rin ng publiko sa mga posibleng aftershock. Alertong-alerto si Manong Driver. Nagawa niyang iwasan ang bumagsak na sementong overhead canal sa Guangdong, China. Kung nahuli si Manong Chuper kahit 1 segundo lang, tsak, sasalpok ito. Nabangga ng truck ang overhead canal kaya ito bumagsak. Ang condom sa Kenya, wash and wear. Yan ang siste sa bansa dahil konti lang ang supply ng condom doon. Parte ang Kenya ng Sub-Saharan Africa kung saan naitala ang 72% ng mga kaso ng HIV at AIDS sa buong mundo. Naomi Dayri, News 5. Narito na ang aksyon weather. Papalabas na ng bansa ang shallow low pressure area na huling nakita. 270 kilometers timog silangan ng Puerto Princesa. Pero patuloy pa rin itong nagdadala ng ulan sa kanlurang bahagi ng bansa. Masama rin ang panahon ngayon sa Southern Luzon at Visayas dahil kasalukuyang tumatama doon ang cold front o ang pagsasanib ng malamig at mainit na hangin. Kaya paalala lang ng Pag-asa sa mga kapatid natin na mag-ingat at maghanda sa posibleng landslides at pagbaha. Lalo na't kung magpapatuloy ang ganitong sama ng panahon hanggang bukas. Dito naman tayo sa Metro Manila. Bahagya lang sisilip si Haring Araw hanggang Miyerkules, kaya huwag kalimutang bitbitin ang inyong payong tuwing papasok o gigimik. Muli namang binaha ang Jolo, Sulu dahil sa low pressure area. Ilang bahay ang inanod ng baha sa baryo ng Asturias at Alat. Apektado rin ng pagbaha ang mga barangay Tulay at Takot-Takot, Walled City at San Raimundo sa Jolo. Pero madali ring humupa ang baha ayon sa Sulu Provincial Information Office. Wala namang naiulat na namatay. Sunod-sunod na lindol naman ang nararamdaman sa silangang bahagi ng bansa ngayon, ng Visayas ngayon at kanlurang Mindanao ngayong araw. Magnitude 4.3 ang tumama sa Biliran Island kaya kaninang alas 6:30 ng umaga. Naramdaman din ang pagyanig sa bayan ng Kapuokan at Haro sa Leyte. Bandang alas 9 naman ng umaga, magnitude 4 din na pagyanig ang tumama sa timog silangan ng General Santos City. Gayon din sa Cagayan de Oro City, magnitude 4 din ang naitalang lindol bandang 1:30 ng hapon. Wala namang naiulat na nasaktan sa mga pagyanig. Sa Miyerkules na bibitayin ang 3 OFW sa China na nahulihan ng iligal na droga. Inamin ng anak ng isa sa mga OFW na si Sally Ordinario, unti-unti na silang nawawalan ng pag-asa na makikita pang buhay ang ina. Ikwento mo, Faye Tobias. Mailap sa media ang pamilya ng asawa ni Sally Ordinario dito sa Isabela. Ayaw na raw nila magkomento sa sitwasyon ngayon ng kanilang kaanak. Wala rin daw sa bahay ang mga anak ni Sally na sina Princess at Lexbird. Pero maya-maya pa, lumabas din ang totoo. Nasa loob lang pala ng bahay ang magkapatid. Kwento ni Princess, pinagbawalan na raw sila ng kanilang papa na magpa-interview sa media. Wala na rin naman daw kasing mangyayari para mailigtas pa ang kanyang mama Sally. Pero sa kabila ng matinding pagtutol, pinili pa rin ni Princess na magsalita. Uuwi po si mama, tapos po magiging buo rin po gaya ng dati. Pag-amin pa ni Princess, dobleng kalbaryo ang kanyang pasan ngayon. Una, dahil sa kinalalagyan ng kanyang ina. Pangalawa, dahil nakikita niyang nasasaktan ng kanyang ama at bunsong kapatid. Gusto ko lang po ipakita na masaya po ako para po hindi mag-aalala yung mga taong hindi si Papa, yung mga sila Papa, sila tita, sila yung kapatid ko po. Sa bawat araw na lumipas, aminado si Princess, unti-unting nawawala ang kanyang pag-asang makakauwi pa ng buhay ang kanyang ina. Sa ngayon daw, tanging Diyos na lamang ang kanyang sinasandalan. Mensahe niya para sa kanyang mama Sally, mahal ko po siya. Faye Tobias, News 5. Kagabi pa nakarating sa China ang ina ni Sally Ordinario, pero baka sa mismong araw pa raw ng pagbitay makikita ng pamilya si Sally. Babasahin daw muna ang desisyon ng korte, saka lang makapiling ng mga pamilya
ang 3 bibitaying Pinoy. Sa Miyerkules, nakatakdang bitayin gamit ang lethal injection sina Ramon Credo at Sally Ordinario sa Xiamen, habang sa Shenzhen naman si Elizabeth Batain. Kanina, umalis na papuntang China mga kaanak ni Batain. Base sa report ng Amnesty International, ang China ang may pinakamaraming tao na binitay noong 2010. Kahit binawasan nila ang mga krimeng may parusang bitay, mas marami pa rin binitay ang China kesa sa pinagsamang execution sa Iran, Saudi Arabia, Yemen, Amerika at iba pang bansa. Susunod sa aksyon, trust rating.